Magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro naman po ay, kadalasan narinig po natin yung English phrase na the Great Divide. Kung ating po titignan ang Great Divide, it refers to a significant, often insurmountable separation, difference or gap between two groups, ideas, or state of being. So, pwede po ito maging tinatawag nating social stratification kung saan makikita po natin yung pagkakahiwalay o pagkakaiba ng buhay ng mga mahihirap at mga mayayaman. Kung saan ito po ay binanggit ni Apostle James sa James chapter 1 verse 9 to 11 at samahan niyo po ako na basahin natin ito sa James chapter 1 verse 9 to 11 at akin pong babasahin ito sa ambagong ang Biblia. Ngunit ang kapatid na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas at ang mayaman sa kanyang pagkaaba sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak sa parang. Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakapapasong init at tinutuyo ang damo at nilalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kagandahan nito. Gayunman ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Sa hapon pong ito, ibinigyan ko po ng title ng ating pag-aaralan ngayon, The Great Divide. The Great Divide. The Great Divide between the rich and the poor can only be bridged by Christ Jesus when both look to Him and not to their earthly status. At nais ko po magbigay ng 2 puntos lamang po sa hapong ito. The first is the great reminder and the second is the gentle reminder. Atin po titingnan sa verses 9 to 11 ay para bang biglang naging sociology. Ang tema ni James, the rich and the poor. So social stratification, economic inequality. So sa biglang tingin, ibang topic niya ang sinasabi niya after discussing from verses 2 to 8, ay para bang ang topic na ito ay bigla na lang nag-pop up sa isip ni James. Subalit kung ating po titignan mga kapatid, gaya na kanya sinabi, sa verses 2 and 4, ang pagiging mahirap at mayaman ay isa din sa malalaking pagsubok sa buhay o tinatawag nating faith test ng isang Kristiyano. So related pa rin doon sa kanyang unang sinabi, from verses 2 hanggang 8. At dito po sa verse 9 and 11. So kung titignan po natin, sabi po sa Proverbs chapter 30 verse 8 and 9, given neither poverty nor riches, feed me with food that is needed for me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of God. So dito po ay nangangailangan ng wisdom kung ikaw ay isang mahirap at isang mayaman. Upang sa gayon, we may be able to look beyond our earthly perspective o tignan ang ating buhay beyond sa ating pagkasalukuyang kalalagayan and see things from God's eternal perspective. Halimbawa, paano po natin tinitignan ang buhay natin o ang buhay ng tao? Paano natin tinitignan ang ating kalagayan bilang isang mahirap o bilang isang mayaman? O paano natin tinitignan ang ating journey mula rito patungo sa tinatawag nating kaharian ng Diyos? So ating titingnan ito in the light of God's eternity, makita natin na ang buhay ng isang tao ay para bang isang tuldok lamang kung ating pong titingnan ang kalawakan. So napakaliit natin, napaka-insignificant. So no matter how big, grandiose, ang maging ating buhay o naging napakalaki ng ating contribution sa humanity, kung ating po titignan to in the light of God's eternity, ang sabi nga po na sumulat na Ecclesiastes, ay ito daw po ay meaningless. Yun ang sinabi niya, everything is meaningless. And because of this, nais ko po magbigay sa ng ating unang puntos ngayon, a great reminder. A great reminder. Now, look at James chapter 1 verse 9, sabi ganon, let the lowly brother boast in his exaltation. Kung atin mo titignan the word lowly dito, ay, ang ibig sabihin po nito, ay yung mga taong nasa laylayan.
nasa laylayan. At ihanda na po natin ang ating mga sarili sapagkat malapit-lapit na naman po natin yung paulit-ulit na maririnig dahil nalalapit na po ang eleksyon 2028. No? So, yung mga taong nasa laylayan. At sinabi nga po during the time of Jesus and the apostles ay napakarami, napakalaking porsyento ng mga taong nasa laylayan. Sila po yung kumukuha ng kanilang kinakain o ikabubuhay sa pagtatanim o sa pangingisda, at sila po yung tinatawag nating isang kahig, isang tuka. Ang iba naman po ay umaasa lamang sa limos. Di ba? Yung mga PWD noong araw, kaya nga, pasalamat ko na, buti na, hindi, ngayon ako naging PWD, hindi no. Kaya nag-loan ako pa noon, Jesus naging PWD, malamang namamalimos ako. Di ba? Yung mga balo, yung mga widows, dahil hindi sila entitled sa anumang kayamanan ng kanilang asawa. At ang maliit na porsyento lamang ito, mga kapatid, ay mga tinatawag nating skilled worker kung saan kasama po yung ama ni Jesus, no? Yung ama sa lupa, kanyang stepfather na si Joseph na isang skilled worker, na isang carpenter. At kung titignan po natin ang panahon nila, meron po silang tinatawag na pecking order. No, hindi po yung pecking order na umorder ka sa Lazada, umorder ka sa Shopee, tapos dumating sa'yo, peke. Ay, peke yung order ko, hindi yung ganun, no? Kung yung tinatawag na pecking order dito, is a social hierarchy na ilalintulad sa mga manok. Kumbaga sana, ito yung tandang, no? Habang nagtutukaan yung mga manok, tumutuka ng mga palay, darating yung pinakatandang at tutukain niya, yung nasa harapan niya, umalis ka dyan. So yun naman tinuka, pinaalis ng tandang, hahanap ng tutukain niya isang manok, umalis ka dyan. So yung isang manok naman, hahanap ng another na tutukain, hanggang sa kauli-ulian, yung tinuka ay walang matuka. Kasi siya yung agrabyado, siya yung pinakamaliit, siya yung pinakamahina. So magbibigay na lang siya, antayin na lang matapos itong mga kasama niya sa kulungan at doon ay maninimot na lang siya. So yung tinatawag nating pecking order. Sa panahon nila, meron po tinatawag nating pecking order dahil unang-una, ang nasa taas ng hierarchy, tinatawag nating kanilang Roman overlord. Yung mga Romano. At ito po, mga Romanong ito ay nagbibigay lagi ng tinatawag nating mabibigat na taxes nung panahon nila. Kaya nga, kung ating pong titignan, na ang Panginoon ay pinanganak, ay nagkaroon po ng malaking census, di po ba? Upang saan ang lahat ay uuwi sa kanilang bayan. Si Joseph Mary ay umuwi sa Bethlehem upang magpatala para ito sa tinatawag nating taxation. Subalit alam po natin na maging yon ay ginamit ayon sa soberanya ng Panginoon upang maganap ang pagsilang ng Messiah. The second, doon sa tinatawag nating pecking order, are the religious leaders of their times. Ito po yung mga tinatawag nating Sadducees and the high priest na sa pananaw ng mga Pariseyo, ito ay mga collaborators, mga tuta ng mga Romano. Kasi ito mga Pharisees, medyo nationalistic yan. So nagbigay din sila ng malaking burden sa mga tao, being, kumbaga sana, the temple managers, at alam naman po natin, nagalit ang Panginoon dahil ginawang business ang temple, pinagwawalis siya to, pero more than that, meron doon pinapakita ang Panginoon sa kanyang paglilinis ng temple. So ito yung naging malaking burden. Yung mga batas na kanilang pinaiiral, yung mga tithes ay sobra-sobra na nagpapahirap sa mga taong nasa laylayan. At makita din po natin dito, mga kapatid, ang iilang mga elitista na ine-exploit ng kapwa nilang mga Hudyo. At kung ating babalikan ang kasaysayan ng Iglesia, looking back at the ministry of Jesus, makikita natin na ang Panginoon ay laging kahablubilo ang mga tinatawag nating mga ordinaryong tao. So bibihira lang naman na minsan ang Panginoon Isus ay may makadaupang palad na mga mayayaman. At lagi pong nababanggit ang mga mahihirap, kagaya ng mga pulubi, kagaya ng mga balo. Yan yung panahon na nagmaministeryo ang Panginoon. Siya ay naitatag, lumago, nagpatuloy at hanggang sa ngayon ay laging nandun ang presensya ng mga tinatawag nating maralita. So, kung titignan po natin sa James, sa Book of James, nakakalungkot na malaman na kahit sa loob ng church ay may nangyayaring the Great Divide. Kung saan makita natin na meron ding discrimination, maltreatment, exploitation, at pagpapahirap sa mga mahihirap.
At kung titingnan po natin sa James chapter 2, verses 1 to 7, sa hindi ko na po babasahin yung mga ko na magbigay ng dalawang verses na nagpapakita ng tinatawag nating pagdiskriminasyon at maltreatment sa mga mahirap. Sabi nga po dito sa verse 2, "For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly," at ang reaction ng mga nasa church, "Wow! Grabe! Tignan mo yung sing-sing niya. Ginto, ilang carrots kaya yan, no? Tapos, wow, tingnan niyo yung kanyang suot. Emporio Armani, di ba? Tuntua sila. Ang ganda ng damit, kaya napapawaw sila." At ang sabi rito, dumating, "and a poor man in shabby clothing also comes in." Ang reaction nila, "Ew! Grabe to. Kadiri, dugyot." No? Then ang verse ito malala. Nakaupo na ang kapatid na mahirap, sinitya, "Tumayo ka. Upo si sister mayaman." Diba? Doon ka sa gedli, doon ka sa gilid. O kaya naman iba, no? Papaupuin, pero ginawang turuang aso. "Sit!" Mapapaganyan ka na lang sa ano eh, no? O sige, sit! Buti hindi pa sinabing, buti hindi lang naging mahaba yung sermon ni James. Baka sinabi lang sa, bang, play dead. Pinaglaruan na eh, no? Anyway, so ito po yun. Makikita nating oppression na nangyayari sa church. Kaya nga kung isa kang taong nasa laylayan ng panahong yun, at matatrato ka pa ng ganito sa loob ng iglesia, ano ang mararamdaman mo? So ang mga karanasang yan ay isang malaking trial sa mahihirap na Kristiyano ng panahon ni James. So siguro ang iba sa kanila gusto nang gumive up. Ayoko na. Pambihira, ang hirap naman. Hinahanting ka na ng mga kapwa mo Hudyo at minamaltrato ka pa ng mga tinatawag mong kapatid sa loob ng iglesia. And then some of them may be questioning God. Sabi niya, "Lord, dati okay naman ang buhay ko pero naging Kristiyano ako. Ito, naghihirap ako because of persecution. Ano Lord, bakit ganito?" And maybe ang iba sa kanila nagsisimula ng magalit at mamuo yung tinatawag nating resentful heart. Subalit bago sila dumating sa kanilang breaking point, James ay sinabi ang isang great reminder. "Let the lowly brother boast in his exaltation." James asked them, "Who are you? And what you need to do?" Sabi niya, James, "Who are you?" Siyempre masama pa ang loob. Sasabihin nung tinanong ni James, "Ako? Dukhang patay gutom." Then sabi ni James, "No. Sino ka?" "Dukhang Kristiyano." Then sabi ni James, "Hindi ka isang dukhang Kristiyano. Isa kang mayamang Kristiyano." Sasabihin siguro, "Ano pinagsasabi yung Apostle James? Di ba nakikita yung tsura ko? Dukhang-dukha ako." Sabi ni James, "No. Because what you need to do is to look up at pag nakita mo ang kayamanan ng Diyos, ito ay sa iyo, then boast about it. Boast in your exaltation." At kung ating pong titignan mga kapatid, in this passage, the verb boast, hindi po ibig sabihin ito yung tinatawag nating arrogant boasting that shows self-entitlement, but rather the joyful pride possessed by people who have been given a regenerated heart by God and have come to know Christ as their Lord and Savior. So sila ang mga mahirap ay naging mayaman dahil ang ginawa ni Jesus ay ipinagpalit niya ang kanyang karangyaan, ipinagpalit niya ang kanyang kayamanan, kapalit ng ating karukaan bilang mga makasalanan. And then ang sinabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For our sake He made Him to be who knew no sin, so that in Him we may become the righteousness of God." So they have received the richness of God's salvation. At kung titignan po natin ang Ephesians chapter 1 verses 3 to 40, makita po natin dito yung mga kayamanang ni Jesus na bunga ng ating kaligtasan ay binigay sa atin. Subalit nakakalungkot isipin na yung iba ay namimisinterpret ang mga kayamanang ito. Na tinitingnan nila ang sinabi sa verse 3, "Through Christ we have every spiritual blessings in the heavenly places." At sa verse 11, "We have obtained an inheritance." Sinasabi na tutulong mga spiritual blessings na ito o yung mga inheritance na ito na ating makukuha are material blessings. These are material blessings na doon daw ay nakadeposito sa heaven. Sabi nila na
dapat daw ay i-claim. To be received. Kaya nga minsan nakarinig ako ng iksi, Jesus, ng John chapter 10, verse 10. Iksi, Jesus, kasi ang iksi nung panahon binigay sa pag-aaral eh. Kaya iksi, Jesus. Kumbaga sa pinastrack. Hindi lang yun. Dinisregard yung author's intention, dinisregard yung ano ba talaga yung nasa isip ni John na sinabi niya in John chapter 10 verse 10 at pinagpilitan to put his own intention dun sa verse. Kaya nga daw, yung sinabing, I came that I may have life and have it abundantly. Ang ibig sabihin daw noon, may Kristo ka na, may kwarta ka pa, saan ka pa? Pagod daw. Ibig sabihin ba nito mga kapatid? Ibig sabihin nito mga kapatid, kung wala kang kwarta, wala na rin bang kwenta si Jesus? Yung ba ibig sabihin ba nun? Paano kung wala akong kwarta? May Kristo ko. Ibig sabihin nun, si Kristo ko walang kwenta? Yung bang ibig sabihin nun? Pero sabi ni James, no. Ang mga Kristiyanong walang kwarta. Pero may kwenta ang kwento ng kanilang buhay. Dahil inalay ni Jesus ang kanilang buhay para sa inyo. At kung saan tinanggap na nyo, tinatawag natin richness of Christ's salvation. At kayo ay nalagay sa mataas na kalalagayan. God has given you worth and dignity. You were exalted in high position. Ito ang pinapaalala ni James sa kanila. At sinasabi ni James, kahit sino man ang pinakamataas na tao sa antas ng lipunan, kahit sino pa man ang pinakamayaman na tao, nakakilala nyo, kung sila naman ay wala kay Kristo, James reminded them, kung sila man ay wala kay Kristo, kayo ay mas hinasa higit na mas mataas na kantas ng pamumuhay at mas mayaman sa mga taong ito because you have the richness of Christ's salvation. Kaya nga po yung mga nasa laylayan ay pumailan lang dahil sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay. At ito daw po ang dapat nating ipagmalaki, ipagpunyi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya James was reminding them, kung ikaw ay may kahirapang pinagdadaanan, don't feel sorry about yourself, for yourself. Do not be sorrowful, but rejoice. Rejoice in the Lord and live a life of gratitude to God, always remembering what Christ has done for you. Pangalawa po yung tinatawag nating the gentle reminder. The gentle reminder sa verses 10 to 11. And the rich in his humiliation, because like a flower in the grass, he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower fails and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. Remember, in the story of the rich young man, sa Mark chapter 10, verse 17 to 31. Of course, di na po natin babasahin yung gusto ko na po i-focus doon sa verse 23 when Jesus said, and look around, and he said, so yung after na ma-disappoint yung rich young man, akala niya i-confirm ng Panginoon yung tinatanong niya, but nakita niya yung masakit na katotohanan nun. So, he walked away from Jesus, and Jesus said in verse 23, and Jesus looked around and said to the disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. Nasyak yung mga disciples sa sinabi ni Jesus. Bakit? Kasi yung wealth, nung araw, sa papangunawa nila, ang kayamanan is a divine favor from God. So kung mayaman ka, you are a step away from entering the kingdom of God. Pero ngayon marinig nila iba. So nagulat sila. Narinig nila kay Jesus that wealth can be a hindrance to enter the kingdom of God. Then reinforce pa ng Panginoon ang sinabi niya. Sa verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich person to enter the kingdom of God. Lalo nagulat lang yung mga disipulo. Kaya nga sabi nila, sino ang maliligtas? And then the Lord's answer
Sa verse 27, Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but with God, but not with God, for all things are possible with God. So sa isang mayaman daw po, it is difficult, but not impossible. Kaya nga po, nakikita natin si Joseph of Arimathea, si Barnabas, si Matthew, si Lydia, si Joanna, si Joanna, no? So ito yung mga mayayaman, mga Kristiyano na tatapot sumunod kay Jesus. So sila yung mga mayayaman, pero tinawag ng Diyos para lumapit kay Jesus sa kanilang kaligtasan. So hindi exclusive sa mga mahirap ang gospel. Ito ay para sa lahat na hinirang ng Diyos. So ang pagiging mahirap at mayaman ay isa din na malaking pagsubok sa buhay o faith test ng isang Kristiyano. Kasi ang mga mayayaman po may tendency, kahit siya isang Kristiyano, na malinlang at ipagmalaki ang kanyang estado sa buhay at karangyaan na tinatamasa at nakalimot niya na ang Diyos naman talaga ang tunay na nagbigay noon. At siya isang katiwala lamang. Siguro, sa panahon ng kanilang pag-uusig, instead na ilagay nila ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon, ito ay nilagay nila sa pagtitiwala sa kanilang kayamanan. Sabi na, love, nagkakahulihan na naman ngayon. Sabi ng Mr. Christian, rich Christian, baka mag-alala, nakabili na ako ng bigas. Diba? Siguro sabi niya, tapos na, love, matindi na naman ang persecution ngayon. So, metas na ilagay niya ang kanyang kaligtasan kay Jesus, nilagay niya ang kanyang kaligtasan sa kanyang kayamanan. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na si Sarge, okay na ang lahat. Di ba? Para pag sinabi, pag nagkahulihan, absuelto tayo. Para pag sinasabi, there's nothing money can't buy. So kung sa isang poor Christian, mga kapatid, na buo tinatawag nating resentful heart, to the rich, a proud and arrogant heart. At ang sabi naman ng ibang mga commentators, pwede naman daw na yung mga mayayaman, na-realize sila yung tinatawag na kawalang saysay ng kanilang kayamanan nang dumating ang persecution, na ito pala ay maging daan ng kanilang pagpapakumbaba. Kaya nga sabi ni James, sa mga mayayaman, you are nothing. Kahit ikaw isang mayamang Kristiyano, you are nothing. And this is the thing that you need to do. What you need to do is this, to look down and humble yourself before God. Kaya nga po sabi, di ba, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So what can a rich man boast in his humiliation? Number one, he can boast his humiliation. Pwede niyang pagbalakin ang kanyang pagpakaaba because it reminded him that earthly riches do not last. When a rich man humbles himself before God, nandun yung grace ng Panginoon. Kasi di ba sabi nga, he opposes the proud but gives grace to the humble. Yung grace niya magbibigay sa kanya ng wisdom. Na makita niya mga katotohanan, alam niya na pero hindi niya pinapansin, such as yung mga damo sa parang at yung mga bulaklak dito na dinadaan-daanan niya, araw-araw niya nakikita pero hindi niya pinapansin na ito'y nandyan ngayon. Pero bukas makalawa, lantana, wala na. Pero ngayon, ito ulit nagbigay sa kanya ng bagong meaning na ang kanyang kayamanan, ang lahat ng meron siya, maging ang kanyang kalakasan ay parang isang damo o isang bulaklak na pwedeng mawala in an instance. Kaya sabi, for the sun rises with scorching heat, and wither the grass, flower fails, and its beauty perishes, so also will the rich man fade in the midst of his pursuits. Sa Italy po, meron po kami tinatawag na Sirocco winds. Ito po yung mainit na hangin galing Africa. Tumatawid po yan sa southern Italy, lalong na sa Sicily. So dumarating din sa lugar namin sa Reggio, pero minimal effect na lang. Pero sabi nga, dun sa part ng Sicily, na kung saan malapit sa Africa, sa Tunisia, talagang naramdaman nila yung Sirocco winds na yan, parang heat wave ang tawag. Talagang alam niyo yung halaman, yung mga halaman. Kasi, ito, kagaya nito, ano naman ngayon? February, di ba? Winter pa rin. Pero pagdating niya ng March, magsisimula ng mamulaklak yan.
ang mga halaman. So pag dumating yung kainitan sa Africa, alam niyo yung paano yung bulaklak na yan, yung parang pag pinaglaro mo ng heat gun, ganun talaga yung nangyayari. Naluluntay. So ganun po ang buhay ng tao. Nakakala mo okay ngayon, stable ang negosyo mo, maganda pasok ng pera, pero hindi mo alam, ang mangyayari bukas o mamaya, pagising mo, iba na ang sitwasyon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 19 and 21, do not lay up for yourselves treasures in earth, for where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will also be your heart. Pangalawa, he can boast in his humiliation because in it, he found the true riches of Christ that never fade. So na-realize niya that he can boast that tung kayamanan ko, bali wala naman pala ito. Pero I can boast na meron pala akong kayamanan sa langit na binibigay ni Kristo. Alam niyo, meron daw pong isang wealthy Christian na nabankrupt ang kanyang negosyo. So, syempre, may epekto yun sa kanya. Emotionally, physically, spiritually. So, inatake siya sa puso. Inatake siya sa puso, sama ng loob, sa sobrang frustration, sa sobrang stress. Then one day, nang siya'y dinalaw ng kanyang kaibigang pastor, iba na yung kanyang countenance. Sabi niya, Pastor, na-realize ko, ang laki ng nilugi ko. Bankrupt ako, sarado na mga business ko. Pero yung naisip ko, sabi ng Bible, sabi ng banal na kasulatan, na kung ano man yung assets ko noon, ay wala yon sa kayamanang meron ako kay Jesus. Sabi ko, hindi naman sa nagsasour grape, pero mayaman pa rin ako. Kahit na wala sa akin ng kayamanang yan, I have Christ. I have Christ. Di ba? Kaya sabi nga sa John 14:27, the peace I leave with you, my peace I give you. Di ba? So, saan ka makakabili ng peace? Di ba? So, maraming nga pa nagsabi, madali daw yumaman. Ang mahirap daw, yung i-maintain ang kayamanan. Madaling yumaman, pero mahirap i-maintain yung kayamanan. Kasi pag mayaman ka na, takot ka na maghirap. Di ba? So, hindi ka pwede magpabaya. Hindi ka pwede tatamad-tamad. At dahil dito, kukunin nito ang atensyon mo. Kukunin nito yung oras mo. Di ba? Sasabihin ng boss mo, mag-OT ka, kailangan ka. Di ba? Kailangan ko talino mo para gumawa pa ng kwarta, kaya mag-OT ka. Yan. So, papaguring ka. Papapabayaan mo ang mga bagay na mas importante. Papapabayaan mo ang panahon mo sa Panginoon at ang pamilya mo. Kaya sabi ni Dr. Balakwa, di ba? Pagdating mo sa church, ang dala mo leftover na lang. Tira na. Panis pa. Di ba? So, naisip ko, mahirap din naman pala maging mayaman. Ayoko na. Sige, yapang no? So, mahirap po maging mayaman. Burden din po yun. Pero the wise thing to do, kagaya nga po sinabi ni James, ask God for wisdom. Dapat, tinatanong mo sila, Lord, hanggang saan lang ba dapat ako? So you should know the limit. Di ba? Na hanggang dito ka lang and the rest ay para na sa Panginoon at sa pamilya ko. At ang sabi nga po, godliness is contentment with is a great gain. Kung ating mo titignan mga kapatid, sinabi nga po dito kanina, na ang Panginoong Hesus lamang po ang pwedeng mag-bridge sa mayaman at sa mahirap. So the poor became rich and the rich became poor. So kung magkatabi ang mayaman at mahirap, sasabihin ni poor, look up in the sky! Sabi ng mahirap, sabi ng mayaman, sino? Si Superman? Hindi! Look, I am rich! Diba? Mayaman ako. At nasasabihin naman nung mahirap, look down.
I am poor, but Christ is sufficient. At pagkakatinginan sila. Kasi they were both standing on an equal ground. Pareho lang sila ng kinatatayuan. No? So, kay Jesus, there's no economic disparity. Si Jesus lang ang makakapag-bridge ng dalawang yon, hindi ang isang ideology. Walang ideology na kayang pagpantayin ang mayaman at mahirap. Tanging si Jesus lamang. Ang sabi nga po sa Galatians chapter 3 verses 26 to 28, "For in Christ you are all sons of God through faith. For as many as you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jews nor Greek. There is neither slave nor free." Mayaman at mahirap. There is no male or female, for you are all one in Christ Jesus. We are one in Christ Jesus. So the challenge is, let us share the love and compassion of Christ with one another. At ngayon, nabanggit ko nga po kanina, nagpaparamdam na mga kandidato sa 2028. At lahat yan ay magiging makamahirap. Lahat sila makamahirap kasi doon sila kumikokonan yumayaman sa mga mahirap. No? At ang kanilang pangako, pag ako binoto nyo, pipilitin ko sa tulong nyo na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad sa mga mahirap at sa mga mayayaman. Pinangako ko na bibigyan ko ng pantay na pagtingin. Walang mayaman, walang mahirap. So iboto nyo ako. Diba? Yun ang sasabihin nila. Subalit, kaya nga, di ba, nung araw, nagkaroon ng TV show Si Mang Pandoy. Ewan ko lang kung sino nakakatanda kay Mang Pandoy. Nagkaroon ng TV show, problema, siya lang yata nanonood. No? So, nasarado, nawala. At si Mang Pandoy namatay ng mahirap. So, hindi ko tinatawanan ng kanyang naging kalagayan. Kalunos-lunos ang kanyang kalagayan. So, balang sinasabi ko lamang dito, mga kapatid, tanging si Jesus lamang, dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, may kakayahang pagpantayin ang mga mayayaman at mahihirap. Kagaya po sinabi ng Panginoon, ni Paul, sa Romans chapter 3 verse 23, yamang ang lahat, mayayaman at mahihirap ay nagkasala at sila ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon o ng Diyos. And then in Romans 6:23 said, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ano po ang challenge natin sa atin ngayon? Is this, let us share the living word and show compassion to others. At bago po magtapos, kung sino man po sa atin ngayon, ang first time na naka-attend sa ating church, nais ko pong ipaalala sa iyo ang kahalagahan na ikaw'y lumapit kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ikaw'y lumapit na may pagpapakumbaba at pagsisisi ng iyong kasalanan. Lumapit ka kay Jesus sapagkat siya lamang ang tunay na makakapagligtas sa iyo. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin.